Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Casual lang tayo ha. Mahirap yung naka-online eh. Minsan pa nagkakamali tayo, hindi natin kayang ma-edit yan. So once again, salamat sa isang oportunidad na nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na makapag-share po sa inyo ng mabuting balita ng Diyos. Sa oras pong ito ng problema, naniniwala po ako na ito po ay malaking tulong po sa atin. At least meron po tayong makakapitan, meron po tayong matatawagan. Okay, so ngayong gabi po, pinangamagatan ko po yung message ngayon na how to win God's heart. In the Bible, in 1 Chronicles chapter 16 verse 11, ito po ang sinasabi sa Biblia. Look to the Lord and His strength and seek His face always. And remember the wonders He has done, His miracles, and the judgments He pronounced. So bago po tayo lumalim mga kapatid, anyahan ko po kayong manalangin po tayo muna as an opening prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isang gabi na muli na namang ipanangkaloob ninyo sa inyong lingkod. Dalangin ko po, Diyos, na makarating sa maraming kaluluwa, makarating, O Diyos, ang mensaheng ito sa bawat isang nanonood. Ang dalangin ko, Panginoon, magkaroon ito ng impact sa kanilang buhay. Sa panahon po ng problemang ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ang encouragement, ang salita ninyo, ang siya pong panggagalingan ng aming kalakasan. Maraming salamat sa iyo po namin itinatagubilin ang mga nalalabi naming oras sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, muli po, lahat po tayo ay, teka, ulitin ko, may mali ako, hindi na ikabit eh. Ayan. Okay. So muli po, guys, gusto ko munang batiin yung mga kapatid natin na naka-online ngayon, no? Yan, si Julie, si Brother Raj kanina, nakita ko rin. Sino pa yung mga naka-online natin ngayon, mga kapatid na tumitingin? Sino pa? Teka, nawala. Okay, dalawa pa lang. Sige po, baka yung iba, nalit lang, galing sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho, ano? Baka sumideline pa eh. Si Brother Chris, niyayakad ako mag-sideline. Ano raw, maghabal-habal daw kami. Ayan, si Sir Rene. Sir Rene, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat. Sumama kayo sa ating live sa isang maigsing mensahe. Maraming salamat po. Okay, so again, in 1 Chronicles chapter 16 verse 11, sabi ho dito, look to the Lord in His strength and seek His face. Always, seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles, in His judgment He pronounced. Yun po ang sinasabi ng First Chronicle. Sa panahon pong ito, lagi natin sinasabi na wala ho tayong ibang pwedeng kapitan, wala ho tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan kung hindi ang ating dakilang Diyos po lamang. So, sa mga ilang araw na, lagi ko pong sinishare po sa mga kaibigan natin na nakakausap natin personally. Sabi ko, para tayong nasa pelikula, para tayong nasa movie lang. Parang tayo yung nasa loob mismo ng pelikula. At sa isang pelikula, ano ba ang normally na nangyayari kapag tayo ay nasa pelikula? Sino ba ang ating nilalapitan? Sino ba ang talagang inaasahan natin kapag tayo ay nasa pelikula? Siyempre po, kung ikaw ay nanonood ng mga pelikula, dapat lagi kang dumidikit o lumalapit sa mga bida. Amen? Naalala ko si Lito Lapid. Naalala ko si Fernando Po Jr. Yun yung mga bida noong araw na yun eh. Mga panahong nung sikat na sikat sila. Kahit marami silang kalaban, hindi sila natatalo. Kasi ang bida, kahit paulanan mo ng maraming bala yan po ay hindi tinatamaan. No? Kahit umulan ng maraming bala yan, nakakapagtago. Minsan nga, hindi na nga nagtatago eh. Nandoon lang, pero hindi tinatamaan. Yun ho ang nangyayari pag bida. No? Kapag naalala ko si Fernando Po Jr. nung palabas niya na Panday, ang dami niyang kalaban. Tapos siya ay mag-isa lang. Hawak lang niya ang kanyang espada. No? At yung kalaban, sinasalubong niya. At malalaman natin ang kwento, natatapos ang kwentong lahat ng kalaban ay talo. No, lahat ng kumakati ang ilong ko Pagkagwapo pala, kumakati ang ilong. Okay. So natatalo yung kalaban kahit nag-iisa lang. Sa panahong ito, sino ba ang bida natin? Sino ba? Normally kasi pag bida, siya yung nakakaalam ng lahat ng mga
mga strategy papaano manalo. Kung virus ang pinag-uusapan, siya ang nakakaalam ng lunas sa virus. Yan ho ang nangyayari kapag bida. So tayo ho, sino ba ang bida sa oras na ito? So wala hong iba kung hindi ang Diyos po natin. Siya po ang bida sa pelikulang ito. Sa panahong ito ng dilubyo at problema, siya ho ang dapat nating lapitan, siya ang dapat nating kapitan. Kaya pag-uusapan natin ngayon, paano tayo mapapalapit sa ating Panginoon? Paano natin mawiwin ang kanyang puso? How to win God's heart? So sabi ho dito, para tayo ay kanyang pakinggan at makuha natin ang kanyang puso, ano ang mga pwede natin gawin? Kapag ginawa natin ito, then magkakaroon tayo ng confident na tayo ay pakikinggan ng ating Panginoon. So that is, yun po ang ating gagawin pag-usapan ngayong gabi. So number 1 po, unang-una na kailangan gagawin nating mga anak ng Diyos. Number 1, no? We have to admit that we can't do everything on our own. Okay? Ulitin ko po. We have to admit. Kailangan ho nating aminin na hindi natin kaya ang problemang ito. Admit na kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. No? Hindi lamang ito pagpapakita ng ating sense of humility, ito rin ay pagpapakita ng ating faith sa kakayanan at kapangyarihan ng ating Panginoon. So that is number 1. At alam niyo po, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6, sabi ho dito, we have to humble ourselves, therefore under God's mighty hand. Naniniwala ako sa panahong ito, kapag ang ating mga leaders, yung ating Pangulo, yung ating mga senador, any officials of the government, kapag sila ay nagsimula ng magtiwala ng buong buo sa ating Panginoon, doon magsisimulang kumilos ang Diyos. Yun ho ang number 1. We have to admit. Marami tayong ginagawa ngayon. Meron tayong mga lockdown na ginagawa. No? May mga checking tayo na ginagawa sa mga tao kapag sila ay lalampas sa isang transfer from one place to another. May ginagawa ho tayo. Pero this is not enough. Why? Ang kalaban ho natin, hindi nakikita eh. Yung virus na kinakalaban natin, no, kaaway natin, hindi ho natin nakikita. Alam niyo naman sa prinsipyo ng laban, no? Naalala ko yung kaibigan ko si Brother Cesar, no? Sa prinsipyo ng labanan. Kapag hindi mo nakikita ang kalaban mo, hindi ka mananalo, no? Kailangan yung kalaban mo makita mo. Yun ho ang ginagawa ng mga strategist eh. Inaalam ang kalaban, sino ang kalaban, ano ang ginagawa ng kalaban, ano ang weaknesses ng kalaban. May mga bagay tayong alam sa ating kalaban, kaya ang problema hindi natin nakikita. Invisible. So that is number 1. We have to admit, hindi natin kaya ito. Humble yourselves therefore before God, under God's mighty hand, and He may lift you up in due time. So ano yung pinakauna? Isuko natin sa Diyos ang lahat. Ibigay natin ang ating tiwala sa Kanya. Hindi ibig sabihin wala tayong gagawin, kung hindi, we have to acknowledge the power, the mighty hand of God. Yun ang unang-una natin gagawin. Number 2, nakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon, ina-acknowledge mo ang kapangyarihan ng Panginoon, anong pangalawa? Ang pangalawa po, we have to submit. We have to submit to God. Sabi mo sa iyong sarili, kayang-kaya ng Panginoon to. God will provide. Pero kapag nag-grocery ka naman, halos ubusin mo ang grocery. May share ko lang po hindi ko po ginajudge po ang ating mga kapatid. Pero ito na lang ho ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ho tayo ay nag-grocery, kapag ho tayo ay namili ng mga bagay na kailangan natin, let us see to it po na yung bibilhin po lamang natin ay ang mga kailangan lang natin at sapat ho sa atin. Huwag ho tayo bumili ng mga pagkain na good for 1 year naman. O kaya good for 6 months naman. Na para bang okay lang na hindi ako magutom. Okay lang na hindi magutom. Ako, yung iba gutom. No? Okay lang na magutom sila at wala silang mabili. Importante ako ay secure na sa aking tahanan. Iwasan ho natin ang ganun. Kasi sabi natin, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon eh. Pero tayo, takot na takot tayong magutom.
So, maaari yung iba sa atin nakapag-grocery na, hindi ko alam kung good for how many days yan. Now, days ba yan? Weeks ba yan? Month ba yan? Pero sana, wag ho sana nating kalimutan na may mga kapatid tayo na nangangailangan din ng pagkain. May mga kapatid tayo na nangangailangan din ng mga binibili natin. Alcohol po, bili kayo ng isa para may matira yung iba. Wag ho box-box naman, para naalala ko yung hindi ko napapangalanan, na medyo nagulat lang ako, natawa lang ako. Kasi reporter ito reporter sa media. Siguro naman, hindi na makakarating sa media to. Although pang media naman ang Sabi niya, nagkakaubusan na ng alcohol sa mga department store, sa mga grocery store. Nagkakaubusan na. Tapos sabi niya, at tayo ngayon ay maswerte dahil meron tayong nakitang alcohol dito. Ito, may 2 alcohol. Anong ginawa niya? Sabi niya, bilhin na natin ito ang 2 alcohol, baka mamaya maubusan tayo. So, bigla ako natawa at biglang sinabi ko sa aking asawa, tingnan mo to, Hindi man lang niya inisip na mayroong pang taong nakabuntot sa kanya na pwedeng naghahanap din ng alcohol. Mga kapatid, we are not judging everyone, pero ito lang ho, pag bumili ho tayo ng ating pangangailangan, mag-grocery ho tayo, isipin ho natin na may mga tao na nangangailangan din. Huwag ho nating solohin lahat. Huwag ho tayo mag-grocery na tinabagang tayo lang ang pwedeng mabuhay. Amen po? So number 2 po, submit to God. In James chapter 4 verse 7, submit yourselves to God. We pray for God's blessings, we pray for God's healings, pero kapag na-delay ang kanyang pagsagot, kapag na-delay ang kanyang pagtulong at pagpapagaling, nagtatampo na agad tayo sa Panginoon. Nagagalit na agad tayo sa Panginoon. Lord, bakit hindi mo ako pinagaling? Lord, bakit hindi dumating ang blessing na hinihingi ko sa iyo? Mga kapatid, minsan, hindi naman sinasagot kaagad ng Panginoon ang prayer natin. May mga times na alam ng Diyos na hindi pa tayo ready. May mga panahon na kapag binigay niya ang ating prayer request, maaaring hindi ito nakakabuti sa atin. Kaya minsan talagang i-delay niya or madalas, i-delay niya yung prayer natin. Let us submit to God. Ibigay natin ang ating buong tiwala. Alalahanin natin na marahil kapag ang ating mga prayer request hindi pa binibigay ng Panginoon, maaaring meron pa sa mas magandang plano. Yung planong hindi natin nakikita. Yung planong siya pa lang ang nakakaalam. Lagi ko nga pong ina-example. Minsan kapag tayo ay halimbawa, bumabiyahe tayo, tapos may nadaanan tayong kalsadang binabakbak, kalsadang sinisira ng gobyerno, tapos traffic na. Ano ang ating unang nararamdaman? Naaasar tayo. Ano ba yan? Ang traffic. Ngayon pa ginawa yan. Ganun yung mga remarks natin eh. Pero and then, mga 1 linggo, 2 linggo, o kaya 1 buwan, pagbalik natin, makikita natin, ang lawak na ng kalsada, ang bilis na ng biyahe, ang ganda na ng cement, ang ganda na ng asfalto, Dahil inayos. Minsan ganun eh. Ang Panginoon merong ginagawa. Hindi natin lubos maunawaan. Ayan, nanonood ngayon si engineer. Alam niya yan. Kapag may mga constructions na ginagawa, minsan yung taong tumitingin sa isang proyekto, hindi yan lubos maunawaan. Ano ba naman yan? Sagabal na yan habang ginagawa niyan, maalikabok, maingay, wala pa sa ayos yung building, sali-saliwa yung mga kahoy, mga bakal, ang gulo. Pero alam niyo po, kung magkaroon lamang tayo ng patience na antayin na maayos yung proyekto, hindi makikita natin, ay, ang ganda ng building. Ay, maayos na. Ito pala yung ginagawa dati. Ayan. Last time, binanggit ko na excited ako na yung nangyayari ngayong panahon na ito, time will come, magiging history, magiging kwento na lang natin ito. Minsan magkukwentuhan tayo, alam nyo, nung panahon ng lockdown, ito yung nangyari. Alam mo, nung panahon ng lockdown, sa bahay lang kami, doon kami gumagawa ng aming trabaho. Alam nyo, nung panahon ng lockdown, yan, magiging part na lang ng kwento natin. Alam ko, ayusin ng Panginoon to. At alam ko, ang mga simbahan, sama-sama na nananalangin,
And we are all, even pastors, we are all requesting na, Lord, sana tigilan na ito. Lord, sana maayos na ito. Pero, hindi talaga natin alam eh. Yung ating nararamdaman, yung ating nalalaman, ay magkaiba sa plano ng ating Panginoon. Magkaroon lang tayo ng sapat na tiwala sa Panginoon. Let us submit to God. Again, God knows what He is doing. Kung naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay all-knowing, kung naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay makapangyarihan, that He is now, He is today, He is the future, He is the Alpha, He is the Omega. Alam natin na ang ending nito ay alam na alam ng Diyos. So let us just submit to God. We can pray, no? Pwede tayong maglambing, kaya nga ngayon tinuturuan na pinag-uusapan natin, paano tayong maglambing sa Panginoon. But, after all, nasa Kanya pa rin ang kasagutan. Nasa Kanya pa rin ang solusyon. So, part of trusting is showing our willingness to wait. That is part of trusting. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, dapat magkaroon din tayo ng willingness to wait. Kailan ba sasagutin ang prayer natin? Kailan ba kikilos ang ating Panginoon? Sa mga panahong ito, sumusulpot na ang mga magagandang balita. Kanina lang sa habang inihanda ko yung mensahe, naririnig ko sa TV, napanood ko sa TV, naririnig ko, no, bagamat hindi ako nanonood, ano ang sabi? Sabi niya sa China raw ngayon ay wala nang nauulat na dumadagdag, no? Ibig sabihin, pwedeng na-maintain yung dami o nabawasan, pero wala nang dumadagdag. Praise God! That is good news. Good news po yan. So let us wait. Again, let us wait patiently. Number 3. Ito po. Gusto ko ho yung part na ito. So ulitin ko lang ho ang binanggit ko na ho kanina. Ano ho ang number 1? Ang number 1 po ay, let us admit that we can't do everything on our own. Ang ating kakayanan ay limited lamang. Ang Diyos, limitless. Number 2, we have to submit to God. No? Aminin natin sa ating sarili na kahit tayo ay marami pang resources, kahit tayo ay magtulong-tulong pang lahat, limited lang ang ating kayang gawin. Number 2, we have to submit to God, and this is number 3. Refuse to leave God alone. Refuse to leave God alone. Give God the desires of His heart. Alam niyo po, ang ating Panginoon, meron hosang desire sa kanyang puso. Ang kanyang desire ay ganito, ay ang makasama ho tayo. Yun ang desire ng Diyos. No, kaya nga lumikha siya, nilikha niya tayo. No? Nalungkot siya na siya ay mag-isa lang. Hindi niya tayo kailangang likain, pero sabi niya, gusto ko ng kasama. No? Gusto ng Diyos na kasama tayo. Give God the desires of His heart. He wants to be with us. He wants to be with you. No? So spend time with Him. Ganito lang po yan, mga kapatid. Kung naniniwala tayo na tayo ay mahal ng Diyos, ang pagmamahal, meron niyang kalakip na desire na makasama yung taong mahal mo. Kung mahal mo yung tao, nais mo siyang makasama. Tayo din naman, halimbawa, sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, dapat meron tayong desire to be with God. So number 3, refuse to leave God alone. Huwag natin pabayaan lang ang Diyos. Minsan nagsasamba, yung mga tao pupunta ng church kasi naniniwala sila na ang church, nandun ang Diyos. Yun ang tahanan ng Panginoon. Ay paano after 2 hours? Diyos na lang ang mag-isa doon. Wala na siyang kasama. Malulungkot na ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, ang Panginoon hindi nakatira yan sa gawa ng kamay. No? Kahit gaano pa kaganda ang ating church building, hindi yan nakatira ang Diyos doon. Ang ating Panginoon ay nakatira sa ating puso. Ang ating buhay, ito ang kanyang tirahan. Kaya lang minsan ang problema, pinapabayaan natin siya. Hindi natin siya pinapansin. So again, refuse to leave God alone. Commit a habit of communicating to God. Commit a habit of communicating to God. Kaya nga po, natutuwa din ako, kahit pa paano, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon, ng ganitong pagkakataon, makapag-share po tayo sa inyo. Kasi,
Kapag nagtatrabaho tayo, sa talagang pag-uwi ko na rin, pagod na rin ako. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, thank you, Lord. Nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon, makapag-share ng magandang balita. So, commit a habit of communicating to God. Tuwing kailan natin kinakausap ang Diyos. Huwag natin gawing expression lang ang pagtawag sa Panginoon. Pag nagugulat tayo, ay Diyos ko. Kapag natatakot tayo, ay Diyos ko. Huwag natin gawing expression lang ang pagtawag sa Panginoon. Kapag wala ka lang masabi, sasabihin mo lang Diyos ko. Nagulat ka, natakot ka. As if naging expression na lang ang Panginoon. Kaya siguro, pagka ganun, lagi tayong gugulatin ng Diyos. Amen? Kasi kung ako yung Panginoon, lagi mo lang ako tinatawag. Kapag nagugulat ka, lagi na lang kitang gugulatin. Kasi yun lang ang panahon na tinatawag mo ang aking pangalan. Tinatawag mo yung aking pangalan kapag ikaw ay takot. O, di lagi na lang kitang tatakutin. Amen? Tatakutin ka na lang lagi ng Panginoon. Kasi pag natatakot ka, ay Diyos ko, ay Diyos ko, ay Diyos ko. So, ngayon na lang lagi ang gagawin ng Panginoon. Pwede ba nating tawagin ang Diyos, ang kanyang pangalan, hindi sa panahon ng bigla ka natatakot, bigla ka nagugulat. Baka pwedeng maging sadya. Yung sasadyain mo yung tatawagin ng kanyang pangalan. Bago ka matulog, siguro kausapin mo ang Panginoon. Pagising mo siguro, kausapin mo ang Panginoon. Kapag naglalakad ka siguro, kausapin mo ang Diyos. Habang nagtatrabaho ka siguro, kausapin mo ang Diyos. Refuse to leave God alone. Find devoted time to be in fellowship with Him. Find a devoted time to be in fellowship with Him. Kaya nga, kaninang umaga, nagsuggest ako sa grupo, sa aming group chat, sa isang kaibigan, siguro maganda magkaroon tayo ng Bible study online. No? So, sabi naman nila, yay! So, I praise God na sana mag-umpisahan natin yung Bible study online. Ginagawa na natin ngayon sa church po natin, prayer meeting online. So, ginagamit ho natin ang technology. Ginagamit natin ang messenger para makapag-pray tayo online. Dahil wala tayong time. Bawal ang makipag-fellowship physical. Wala tayong worship sa ating church. So, we have to find way para makapag-communicate. Para magkaroon talaga. Nag-forward nga sa akin ng isang kaibigan, sabi niya, ang church naman talaga, ang totoong church tayo eh. Amen. That's true. Tayo ang church. We are the church. Hindi ang building ang church. We are the church. No? God resides inside of us. Doon nakatira ang ating Diyos sa ating puso. So, again, refuse to leave God alone. Great things will happen if we refuse to leave God alone. Great things will happen if we refuse to leave God alone. Kapag ang Diyos ay lagi nating kasama, nakakasigurado tayo, we will have this peace. Kasi ang peace naman is not the absence of problem. Ang peace naman is not the absence of trouble. Peace is in the presence of God. Yun ho, akala ng iba yung peaceful, yung pupunta ka sa isang lugar tapos tahimik na tahimik, sasabihin nila peaceful yun. Hindi yan ang peace, ang definition natin ng peace. Ang definition natin ng peace is having God. Meron tayong Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yun ang peace. Peace is in the presence of God. So, gusto ko lang po sa ating pagtatapos, alam ko po na ang problemang itong idinulot ng COVID-19 ay talagang shocking. Napaka-impactful ho. No? Napaka-impactful ng problema ng COVID-19. So, sa mga panahon pong ito, inaanyayahan ko po kayo, lambingin natin ang ating Diyos. No? Lambingin natin ang ating Panginoon. Ligawan natin ang ating Diyos. Minsan kasi yung ating panliligaw, yung ating paglalambing sa tao, halimbawa na lang sa ating yung mga anak natin, no? Minsan sasabihin ng magulang yan, ibibigay ko ang allowance mo sa ganitong araw. Pero minsan naglalambing ang anak eh. Naglalambing yan eh. Dahil ibigay mo na. No? Minsan napapabigay ng advance. Minsan hindi natin pinapayagan eh. Hindi ako papayag na aalis ka ng bahay. Hindi kita papayagan na sumama ka sa lakad mo, sa barkada mo. Minsan nilalambing tayo ng ating anak eh. Baka pwede mo na akong payagan, daddy. Ito ang gagawin ko, ito ang gagawin. So, anong ginagawa natin bilang mga magulang? Pinapayagan natin minsan. Minsan ang plano natin hindi nasusunod. Dahil nakita natin yung lambing ng ating anak. Ang ating pong Panginoon ay malambot din ang kanyang puso pagdating sa atin. Lalong higit kung tayong mga anak ng Diyos ay marunong lumapit sa Kanya. Marunong magpakumbaba.
No? Taas lang natin ang ating kamay, sabihin natin, Panginoon, surrender na kami, suko na kami. Hindi namin kaya ang problemang ito. Hindi namin kaya ang dilubyong ito na nadulot ng COVID-19. Lord, wala kaming kakayanan na i-stop ito. No? Yung mga ginagawa namin, Lord, laging kulang. Laging kulang. Sabi nila, social distance. Dadaan ang truck ng gobyerno para kunin ang lahat ng mga na-stranded na mga kapatid. No? Ang laki ng dala nila sa sasakyan. Pagsakay lahat, punong-puno, siksikan. Nasaan ang social distance dyan? No? Laging may kulang. Pero kung hindi naman kasi tayo dito para magreklamo, para maghanap ng kakulangan, no? Ang ibig ko lang sabihin, we as human, bilang mga tao, ano man ang ating gawin, limited ang ating kakayanan, wala tayong magagawa dito. We just need to put our trust to the Lord. Sabihin natin, Panginoon, wala kaming kakayanan. Kulang ang aming kakayanan. Tulungan mo kami dito. Take charge, Lord. Alam nyo, pag narinig ng Diyos yung mga ganong salita, take charge, Lord, hindi namin kaya ito. Sabihin ng Panginoon, okay, tabi ka dyan, ako ang gagawa niyan. Tabi ka dyan, ayusin natin yan, no? Tabi ka dyan, ako ang mag-aayos niyan. He may lift you up in due time. If we put our trust, if we become humble enough to admit yung ating weakness, yung admit yung ating kakulangan, God will do great things for all of us. So, mga kapatid, muli, maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin ngayong gabi para sa isang maikling mensaheng ito. Anayaan ko po ang bawat isa na manalangin po tayo as we close. Dakilang Diyos, minsan pa nagpapasalamat kami dahil safe ang aming mga pamilya, safe ang aming mga mahal sa buhay. Sa panahong ito ng dilubyo at problema, Panginoon, ano man ang aming gagawing pag-iingat, lagi itong may kulang, Panginoon. Kaya nga po, inaamin po namin sa aming sarili na wala kaming kakayanan para lunasan ito. Lord, we pray. Take charge, O God. Take charge, Lord. Ikaw na Panginoon ang kumilos. Ingatan mo ang bawat isa. Ingatan mo ang aming mga kapatid, lalong-lalo na Panginoon, ang mga frontliners po namin, mga kapulisan, yung mga nurses, yung aming pong mga health workers. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Sila po ang na-expose sa viruses, Panginoon. Wala po silang magawa kung hindi gawin ang kanilang trabaho bilang a part of their commitment and loyalty. Lord, ingatan niyo po sila. Ingatan niyo po sila sa virus na ito. Ganon din, Panginoon, dalangin ko na ang aming mga kapatid, ang aming mga kababayan magkaroon ng disiplina sa kanilang sarili. Nawa, Lord, marunong kaming sumunod. Nawa, Lord, marunong kaming mag-submit sa authority. This is not a proper time para magreklamo, magsumbong, lahat ng kamalian ay hahanapin. But Lord, we pray na ang bawat isa ay matutong sumunod, matutong mag-submit sa gobyerno, Panginoon. Ingatan nyo, Panginoon, maging ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa ngayon. Nasa malalalayong lugar sila, O Diyos. We pray for them, for their safety. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin iniaasa ang sitwasyong ito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Once again, ito po si Pastor Joel ng Jesus Only Hope Church na nagpapaalam at inaasahan ko po na sa mga susunod na pagkakataon ay muli niyo po akong samahan. Bye-bye. Magandang gabi po sa bawat isa.